Kaugnay pa rin sa naranasang VOG ngayon mula sa Bulkang Taal. Makakapanayan po natin si Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng PHIVOLCS. Magandang hapon po, Direktor Bacolcol. Yes, magandang hapon din po sa inyo, ma'am. Alright, maaari po ba nating maipaliwanag sa ating po mga kababayan, ito pong nararanasan ngayong VOG, ano po ba ito? Yung VOG po or yung volcanic smog na tawag natin ay pinaghalong water vapor at particulates na may kasama pang sulfur dioxide. So kapag ang mainit na volcanic materials come into contact with water na malimit sa taal, meron namang water sa taal, nagkakaroon po ng steaming. And ito po yung pagbubuga ng maputing usok na makikita sa Taal Volcano. So now, kasabay po ng maputing usok ay ang paglabas ng maraming sulfur dioxide. Noong August 15, meron po tayong around 3,000 tons per day of sulfur dioxide. Hindi po ito masyadong marami, pero it just so happened na mabagal po yung hangin natin for the past 3 days. Hindi lamang sa Batangas, pati rin po dito sa Metro Manila. Kaya hindi makaangat yung sulfur dioxide natin, hindi siya kaagad nadi-disperse at nagiging VOG. Okay, ito po bang VOG na ito ay kabilang sa mga batayan para po magtaas tayo ng alerto para po sa isang bulkan? Hindi VOG yung batayan natin, but the sulfur dioxide emission. Yes. Pero again, isa lamang ito. Again, as I've said, medyo mababa po yung sulfur dioxide natin noong August 15. And wala din po tayong volcanic earthquakes na naitala for the past 11 days since August 8. So for now, maintain pa rin po natin yung alert level 1 for Taal Volcano. Alright, dito po ngayon sa Metro Manila ay medyo hazy ang kalangitan. Ito po ba'y dulot ng VOG at hanggang saan po ito maaaring umabot at posible pa bang lumala ito? Well, as I mentioned earlier, for the past 3 days, medyo mabagal po yung ihip ng hangin, surficial wind speed natin sa Metro Manila and sa Batangas. Umabot lamang ng 1 meter per second. So doon sa Batangas, hindi makaangat yung sulfur dioxide natin, nagkakaroon ng VOG. Dito naman sa Metro Manila, hindi makaangat yung mga local pollutants natin. Ito na yung sanhi kung bakit hazy yung nakikita natin sa ating paligid. Okay, posible po bang makatulong ang biglaang pag-ulan para maibsan ito pong VOG o ito pong ulan ba'y maaring magpalala pa sa VOG? Well, pinagdadasal nga po natin na sana uulan and madali pong ma-disperse yung sulfur dioxide sa ulan, sa tubig. Sana pa umulan. Okay, so and finally, ano po ang paalala natin sa ating mga kababayan, lalo na po yung pong medyo malapit dyan po sa Taal, nakatira sa Batangas, even Tagaytay, and even Laguna, ano po ang pwede nilang gawin para sa kanilang kaligtasan? Okay, so pinapayuhan natin ang ating mga residente, ating mga kababayan na nakatira malapit sa Taal Volcano na umiwas muna sa mga outdoor activities. They stay inside their houses at isara ang mga pinto at mga bintana. Now, kung hindi talaga may iwasan na lumabas, they can protect themselves by wearing face mask, N95 kung maaari. And uminom ng maraming tubig kasi po madali pong kapag nakalanghap po tayo ng asopre or the sulfur dioxide, madali pong ma-dissipate ng tubig, ma-dissolve ng tubig yung sulfur dioxide. Okay, meron pong kakapapasok lamang na balita na nagkaroon po ng lindol sa Northern Samar. Ano pong update nyo dyan? Yes, merong lindol kanina at 11:39, magnitude 5.7, and may lalim po ito na 54 kilometers. Yung epicenter po is 34 kilometers north-8-west sa may Pambuhan in Northern Samar, and sa dagat po ito. Pinakamataas na intensity na na-report sa atin is intensity 5 sa may Bobon, Catarman, Lawang, Labisares, Palapag, Rosario, and San Roque sa may Northern Samar. And we are not expecting any damage, but we are expecting aftershocks. Are we expecting any tsunami po nearby? Wala po. Hindi po ito makapag-generate ng tsunami. Alright. Kapag ganito po, kapag 5.7 lang at kapag malalim po. Sige po. Naku, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin. Dr. Teresito Bacolcol, ang direktor ng PHIVOLCS. Magandang hapon po sa inyo.